Hi everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Romans 5:7-8. And it says, Every really will anyone die for righteous persons. True, for a good persons, someone's might possibly there to die. But God demonstrated His own love for us in this while we were still sinners, Christ died for us. So, halos wala kang makikita na tao na handang mamatay para sa isang tao. But God demonstrated His love for us while we were sinners. Yung isang taong matuwid na handa siyang ialay yung buhay niya para sa isang tao, napaka-rare hanapin nun. Yung Diyos po natin, pinatunayan niya sa atin yung pag-ibig niya sa atin. May isang tao na, may isang tao ka na kilala na masama, pero kailangan mo i-sacrifice yung taong mahal mo o yung anak mo para doon sa tao na yan. Gagawin mo ba? Bilang tao, napakahirap gawin yun at wala sa atin kaya makagawa nun. Napaka-rare ang kayang gumawa nun. So, tayo nga bakit mo isa-sacrifice yung anak mo para doon sa isang tao na lalo na kung makasalanan, di ba? Parang ang hirap nun para sa atin bilang tao. Ang hirap ibigay yung anak mo para sa isang taong hindi mo naman kaano-ano at lalo na kung makasalanan yan. But Jesus Christ, pinakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Love is not true if you cannot sacrifice. You sacrifice something for, lalo na pag nagmamahal ka. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo yung tao na hindi ka marunong mag-sacrifice para sa tao na yun. Yung Panginoon po, pinakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal, na handa siyang ibigay yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. So, namatay siya sa krus, Panginoong Jesus, para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang Diyos, nag-sacrifice siya para sa atin. So, huwag mo kailanman isipin na walang pakialam sa iyo yung Diyos. Kasi nga, dahil sa may pinagdaanan ka, tapos iisipin mo na, sabihin natin namatay yung mahal mo sa buhay, iisipin mo na agad na hindi ka walang pakialam sa iyo yung Diyos. No. Kung iisipin mo, yung Diyos na yung kaisa-isa niyang anak, sinacrifice niya para sa iyo. Kaya wag mong isipin na walang pakialam sa iyo yung Diyos. Kasi yung Diyos, pinatunayan niya kung gaano niya tayo kamahal by sacrifices His only begotten Son. How much more yung Diyos pa kaya, di ba? Perfect ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Imagine yung anak niyang banal, walang bahid na kasalanan, isinacrifice niya para sa iyo, para sa atin, sa panahon ng tayo ay hindi ka mahal-mahal, pero minahal tayo ng Diyos, lalo na sa panahon na hindi tayo kaibig-ibig, di ba? Hindi matutumbasan yung pagmamahal ng Diyos sa atin kahit kailanman. Ang pagmamahal ng Diyos is sacrificial. Isinacrifice niya yung kaisa-isang taong importante sa Kanya para sa atin. So, tayo, kapag nagbibigay tayo in return ng pagmamahal sa God, so, dapat full blast din tayo. Full out din tayo. Hindi lang nagbigay ka ng oras, ng ganito, or nagbigay ka ng something na ganito. No. Dapat, you give your best when show your love to God, kasi ganun din siya sa atin. So, let's sacrifice something for God as a sign of our love. Let's find security in God's love. And when you find security in God's love and grace,
displayed on the cross. Kagaya ng pagsasacrifice ng kanyang kaisa-isang anak on the cross. Prove our love for God and love through obedience. Sa pamamagitan ng pagsunod natin, doon natin mapapakita kung gaano natin kamahal yung Diyos. So, I want to share with you something, this powerful prayer. I acknowledge that I do not deserve your love and kindness, for what I truly deserve is punishment. Instead of destroying me, you have loved me and cleansed me. Thank you for sending Jesus Christ bear away my sins and punishment by nailing them on the cross, revealing the climax of your love for me. May your Holy Spirit answers me sacrificially love Jesus in return.